Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Alright, it's Monday again. Napakabilis ng panahon. Siyempre ngayon ay June 9, 2025. At 2 araw na lang at yung inaabangan ng buong sambayanan. Yung hopefully mag-convene as impeachment court ang Senado. At siyempre yan ay inaabangan. Marami na ho tayo narinig na mga kung ano-ano mga legal, di ba? Mga interpretations ng ibang mga magagaling na abogado. Kahit nga hindi mga abogado, nagdidiskusyon dyan. Anyway, eto na naman ho ang programang Kabayan at ako po si Danny Buenafe, solo flight for today. At ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta po ay napapakinggan sa Metro at mga Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Napapanood din sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel o I Want TFC app. Live din kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook at i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Ngayon, gusto ko rin mag-engage kayo. Gusto ko rin ay magsulat kayo ng inyong mga mensahe sa Teleradio Serbisyo Viber number namin. Ito po, 0919 278-3000. Kita nyo, bilis Kita nyo Ay, syempre, mamaya babasahin natin yan pag meron tayong oras. At yung kabayan number namin, 0898-007-5296. Bilis ng oras 10:09 na. Anyway, medyo tayo, kuha lang tayo ng mga report sa labas. Monitoring ng mga traffic violations, ilulunsad na rin sa eGov application ayon sa DICT. Yan ang report ni Radyo Patrol, Christian Yozores. Christian, go! Matsakataan ng Radyo Patrol! Dani, malapit na rin isama ng pamahalaan sa eGov PH application ang sistema para sa monitoring ng traffic violations ng mga motorista. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na pinaplansya na rin nila ang pag-integrate o pagsali ng traffic violation monitoring sa eGov app, kabilang na ang mga paglabag sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Katuwang-anya ng DICT ang MMDA sa pag-integrate ng traffic violation sa sistema na kapag nakumpleto ay inaasang magpapadala na lamang ng notice o abiso ng violation sa mga motorista, kalakip ang larawan at video bilang ebidensya. Taglay din anya nito ang feature na maaaring makapagbayad online ng multa sa traffic violation. Bukod sa NCAP, isasama rin sa eGov app ang iba pang sistema ng traffic monitoring tulad ng MMDA Single Ticketing System at Land Transportation Management System ng LTO. Layunin anya ng proyekto na gawing mas madali para sa mga motorista ang pagsubaybay sa kanilang status kabilang ang pagbabayad ng multa bago mag-renew ng lisensya at bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng digitalization ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yozores. At isa pa tayong report. Ito naman, PNP Chief Nicolas Torre III nagtungo sa Commission on Human Rights para pagtibay ng koordinasyon ng dalawang ahensya. Nagre-report, nagseserbisyo ang ating kapamilya, Nico Bagzik. Nico, go! Dani, sa isang makasaysayang pagkakataon ay nagtungo ang isang pinuno ng PNP sa Commission on Human Rights para itaguyod ang karapatang pantao sa kanilang mga police operation. Ayon sa bagong talagang PNP chief na si General Nicolas Torre III, hindi naistularan ng kanyang pamumuno sa kapulisan ang naganap na extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Makakasiguro aniya na igagalang ang human rights sa lahat ng pagkakataon at huling opsyon na lamang ang karahasan laban sa kanilang mga tutugising suspect. Narito ang kanyang pahayag. Yun lang naman ang trabaho ng pulis. Yun ang primary na trabaho ng pulis, alisin ang kriminal sa kalsada at sa mga community. And the only way to do that is arrest them. Diba? Aalisin natin sila sa kalsada, alisin natin sa community sa pamamagitan ng aresto at pagdala sa kanila sa prosecution
at hanggang transmittal sa courts hanggang sa sila ay marehab dun sa ating rehabilitation pillar naman. Yan ang pahayag ni General Nicolas Torre III, ang PNP chief. Kinalugod naman ng Commission on Human Rights ang naturang hakbang ng PNP para ipatupad ang batas at umaasa sila na tatalima ang mga kapulisan sa pagrespeto ng buhay kasabay ng pagpapanatili ng kaayusan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Alright, wag ko kayong aalis at babalik ko ang programang Kabayan. Meron tayong importanteng interview after our commercial break. Huwag kayong aalis. Importante to. Siyempre, walang kamatayang impeachment. Tatalakayin na natin dahil maraming mga kilos protesta starting today. Okay, commercial break muna. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Wow, ang saya. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi. Ikaw rin pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia kasama si Danny Buenafe. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Gawing happy ang bonding ng family. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa pagkakataong ito ay makakausap natin. Matagal ko nga na-miss natin lahat ito, no? Dahil importante sa mga ganitong panahon na kailangan maintindihan natin ng tama ang batas. Ito, makakausap natin via Zoom, walang iba kundi ang former Senior Associate Justice ng Supreme Court at lead convener ng Sambayan Coalition, walang iba kundi si Justice Antonio Carpio. Good morning, Justice! Good morning, Justice. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Okay, hinihintay lang natin si Justice Carpio, makakausap natin via Zoom. Alright, importante kasi na marinig natin ang kanyang saloobin in connection with this mga latest developments kaugnay nitong lalo na may bagong propose na mga timeline. Yung dating itong si Majority Floor Leader na si Senator Francis Tolentino. Tanungin natin kung ano ang kanyang saloobin dito, 'di ba? Dahil marami na tayong naririnig, 'di ba? Yung mga iba-ibang mga legal experts, yung kanilang mga opinion iba. Meron yung mga gusto 'di ba?
itawid sa 20th Congress. Anyway, ready na ho via Zoom. Walang iba kundi si Justice Antonio Carpio. Good morning, Justice. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning, Danny. Good morning sa mga viewers natin. Okay, thank you very much sa oras, sir. At napaka-importante ho at makasama ko kayo dito ngayong umaga. Dahil ito, siguro nakita nyo naman siguro yung bagong development dahil syempre yung majority floor leader nagmamatter kung ano yung mga sinasabi rin niya dahil ito ay isang constitutional law expert din at isa ring abogado talaga. At ito meron siyang pinopropose na 19-day expedited impeachment trial. Nakita nyo naman siguro at mamaya habang nagpapaliwanag kayo, ipapakita natin yan sa mga viewers natin kung ano yung parang timeline na gusto niya mangyari na kakayanin daw na 19 days para lang dito sa 19 Congress kasi bahagi pa rin ho siya ng 19 Congress. Ano ho ba ang palagay ninyo doon